Sino nga ba si Coco Martin at gaano nga ba ito kayaman? Alamin natin sa video na ito. Primetime King at Prince of the Philippine Independent Films. Yan ang pansag sa nag-iisang Coco Martin ng showbiz industry. Isang magaling na aktor at director-producer. At ngayon, kilala siya sa magaling na pagganap bilang si Tanggol sa FPJ's Batang Quiapo. Si Coco Martin o Rodel Pacheco Nacianceno sa totoong buhay ay ipinanganak noong November 1, 1981 sa Santa Cruz, Manila. Unang anak ni Ramon Nacianceno at Marites Pacheco. Pinalaki at pinag-aral ng kanyang lola Matilde dahil bata pa lamang si Coco nang maghiwalay ang kanyang mga magulang at nagkaroon ng kani-kanilang pamilya. Lumaki si Coco na marunong sa buhay at ito'y dahil na rin sa tulong ng kanyang lola na isa ring raketera. Habang nag-aaral sa kolehiyo sa Quezon City si Coco ay marami na itong pinasukang iba't ibang uri ng trabaho. Naging waiter siya sa isang sikat na local chain ng restaurant, coffee shop barista, driver, extra sa palabas at marami pang iba. Habang nagtatrabaho ay maraming nakapansin sa kanyang kagwapuhan at sinabihan umano siya ng isang customer na pwede siyang maging artista. Nagkataon na ang customer na iyon ay assistant ng kilalang star maker na si Johnny Manahan, kung saan ang pagkikitang iyon ay nagbigay daan upang makapasok siya sa mundo ng showbiz. Sa kauna-unahang pagkakataon sumabak si Coco Martin sa pag-arte, ngunit hindi ito pinalad. Bumalik si Coco Martin sa kanila upang ipagpatuloy ang kanyang pag-aaral. Natapos ni Coco Martin ang kursong Hotel and Restaurant Management. Ngunit sa kasamaang palad, nahirapan umano ito na maghanap ng trabaho, kaya't bumalik siya sa pagiging aktor. Taong 2005 nang makasama siya sa pelikulang Masahista. Dahil dito, nanalo si Coco Martin bilang Young Critics Circle Best Actor. Inimbitahan ang pelikulang Masahista sa maraming film festivals, dahilan para makarating ng ibang bansa si Coco Martin. Naging TNT siya sa Canada. Naranasan nito na maging janitor, tagaluto at hardinero sa loob ng 9 na buwan bago siya magdesisyong bumalik sa Pilipinas. Nahirapan umano ito na makakuha ng legal na papeles. Lumabas ulit si Coco sa mga indie films kabilang na ang Tirador, Kondo, Daybreak at marami pang iba. Nakakuha si Martin ng iba't ibang paramal, kabilang na ang 8 Box Office Entertainment Awards, kung saan umabot ng 2.3 billion pesos ang kinita ng kanyang mga pelikula sa takilya. Maraming proyekto ang dumating sa kanya at kasama ito sa iba't ibang teleserye sa telebisyon, gaya ng Tayong Dalawa, Minsan Lang Kitang Iibigin, Walang Hanggan at marami pang iba. Isa sa pinakamatagumpay na teleserye na lalong nagpasikat sa kanya ay ang FPJ Sang Probinsyano na tumagal ng halos 7 taon. Binansagan siyang Actor of the Decade at Prince of Philippine TV Series. Ang lahat ng ito ay nagdala kay Coco ng marangyang buhay at malaking yaman. Malaki ang kinita ni Coco Martin sa mga indie films na kanyang ginawa, pati na sa kanyang top teleserye at highest grossing films, kaya't hindi nakapagtataka na makapagpundar siya ng mga ari-arian, gaya na lamang ng 2,000 square meters tropical-inspired dream home na matatagpuan sa Casa Milan, Neapolitan Subdivision sa Quezon City. 50 million pesos umano ang pinakamababang presyo ng mga bahay rito. Napakalawak nito at puno ng mga mamahaling kagamitan na bunga ng kanyang pagsisikap. Umabot ng 150 million pesos ang kabuuang nagastos ni Coco sa pagpapatayo ng kanyang pangarap na bahay. Kabilang din sa mga naipundar ni Coco ay ang kanyang mga sasakyan. Isa na dito ang Toyota FJ Cruiser na pinakustomize niya sa camouflage na kulay. Nagkakahalaga umano ito ng 2.3 million pesos. Sumunod ang sasakyang SUV na Jeep Wrangler at pinakustomize din niya ito sa camouflage na kulay na nagkakahalaga ng 4 million pesos. Sumunod ang 2016 Mercedes-Benz Bravo G63
na nagkakahalaga din ng 28 million pesos. Ang sasakyan ito ay supercar at elegante ang itsura at ang pinakamahal sa lahat ng kanyang sasakyan ay ang Incas Sentry Armored Personal Carrier. Ito ay karaniwang tangke na dinisenyo para sa militar at nagkakahalaga ito ng tumataginting na 33 million pesos. Napakarami ng mga biniling ari-arian ni Coco at lahat ng ito ay nanggaling sa kanyang sipag at tiyaga at higit sa lahat sa pagkakaroon ng disiplina sa paghawak ng pera. Sa kabila ng lahat, hindi niya nakalimutan ang pinagmulan ng kanyang tagumpay at ang mga mahihirap na panahon sa kanyang buhay. Isa siyang patunay na sa sipag at tiyaga, maaabot ang mga pangarap at makamit ang kasaganaan. Talagang isang inspirasyon si Coco Martin sa mga taong naniniwala sa halaga ng determinasyon at disiplina sa pag-abot ng mga pangarap sa buhay. Ano ang masasabi niyo kay Coco Martin? Ibahagi lang ang inyong komento sa ibaba. At huwag kalimutang mag-subscribe. Maraming salamat po.